Okay, tuloy-tuloy tayo mga kabombo sa pagbabahagi ng atin pong mga balitang tinutukan. And syempre mga kabombo, ito po ulit ang inyong lingkod, si Bombo Kiarliado. And welcome to our program na Bombo Hanay Big Time. Okay, sige mga kabombo, sa puntong ito, by on the line na po ang ating bisita. Ito'y para pag-usapan natin mga kabombo, yung mga kaganapan po, especially dito mga kabombo sa Arts and Culture Affairs diyan po sa CBSUA, lalo ngayong buwan ng Mayo, marami tayong mga aktibidad in terms of culture, mga ganyan, sa sining, and kung ano-ano pa mga kabombo. Alamin natin, kumustahin natin dito sa part po ng ACA or sa Arts and Culture Affairs diyan po sa CBSUA. So ito, on the line mga kabombo, kapiling na po natin sa linya ng ating komunikasyon si Dr. Leopoldo R. Transona Jr., ang director po ng Arts and Culture Affairs dyan po sa CBSUA. So magandang umaga po, Sir Bong. Welcome sa aming program. Bati muna kayo, sir, sa atin pong mga listeners and viewers. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Bombo Radio. Diyos marhay na aldaw sa Indogabos. Okay po. So ito, Sir Bong, umpisahan po natin ang ating talakayan. Ngayon sir, na yun nga, isa sa mga parang inaano natin ngayon, sineselebrate or ginugunita yung World Day for Cultural Diversity. Ngayon sir, sa panig po ng ACA or sa Arts and Culture Affairs, ano ba sir yung mga kaganapan natin ngayong pong World Day for Cultural Diversity? At sa tingin nyo sir, bakit mahalaga na ginugunita at tinatangkilik natin yung sarili po nating kultura, Sir Bong? Okay. So, actually dito sa CBSUA, so mayroon tayong tinatawag na Sentro ng Wika, Kultura at Sining. Kaya nga yung Arts and Culture Affairs or ACA, nakapasok na sa tinatawag nating SWKS. At yan na ang mga gawain ng opisina na ito na magsagawa ng mga iba't ibang gawain may kinalaman sa wika, kultura at sining, dahil tayo naman ay may connection naman tayo at tayo ay may kasunduan naman sa Commission sa Wikang Filipino at sa National Commission for Culture in the Arts. Totoo nga na tuwing buwan ng Mayo ay meron tayong ipinagdiriwang na pamanang kultural. Ibig sabihin, ang kultura ng isang partikular na lugar ay ginugunita. So mahalaga na ay pinagdiriwang ito dahil ang isang mamamayan na nabubuhay sa isang komunidad ay hindi mabubuhay na hindi napapahalagahan ang kultura. Kasi anuman ang mga pinagawian o traditions ng isang partikular na lugar ay kultura na yon. Kaya naman, di ba kung mapapansin natin sa mga barangay, tuwing fiesta, nandoon yung mga iba't ibang selebrasyon, nandoon ang iba't ibang mga contest. At lagi kong sinasabi sa mga kabataan, kasi usually sa mga barangay, ang namumuno sa mga activities, ang ilan sa mga activities sa barangay ay mga SK, mga kabataan. At lagi kong sinasabi sa kabataan at aming mga mag-aaral na marami kasing SK member na mga estudyante namin dito. Sabi ko, tuwing fiesta, kailangan magsagawa kayo ng mga aktibidad na nagpapahalaga sa kultura, na ipinapakita yung preservation of culture natin. Diba? Tulad na lamang pagdating sa mga sinaunang sayaw, mga folk dances, mga sayaw panlipunan, at iba pang tradisyon. So, yun ang lagi kong sinasabi para hindi nakakalimutan. At dito naman sa atin, sa CBSUA naman, nagsasagawa tayo ng mga forum, ng seminar tungkol sa cultural diversity, at meron din tayo mga paligsahan sa mga mag-aaral na nagpapahalaga sa kultura. At saka hindi lang naman yan halos lahat ng activities natin, lagi may integration ng culture. Kasi pagdating naman sa literature month, yung mismong literatura o mismong panitikan ay nandun na yung culture na ginagawa natin. So, yun ay ilan lamang. Okay po, yun.
So ito, sir, puntahan po natin yung ano, yung halimbawa sa language naman tayo, especially sa mga dialekto, sir, ng Bicol. Unang tanong ko dito, sir, ano ba yung tama sa dalawa? Yung Bicol na KO o yung Bicol na CO? And gaano, sir, kahalaga na matutuhan po ito ng mga kabataan, lalo na po ng mga mag-aaral natin, Sir Bong? O yan, kasi ang dami nga mga nagtatanong din yan, lalo na mga mag-aaral. Sasabihin nila, sir, ano ba yung, ano ba ang gagamitin natin Bicol? KO o CO? Pero, ang totoo niyan, ayon sa isang batikang manunulat at propesor sa literatura, ah, ang sabi niya, ang ginagamit ng mga Bicolista ay Bicol, Bikol. Regardless kung rehiyon man ito, Tataramon o Tao. So wala namang distinction kung letter C o letter K. Oh. So yun ang sinasabi kasi noong nakaraang linggo katatapos lang ng aming forum dito sa CBSUA sa SWKS na pinamagatang Panitik Kulab Bicol. Ang aming mga speakers ay mga batikang manunulat na Bicolano at mayroon ding mga kinatawan mula sa National Commission for Culture in the Arts kasi sila ang sponsor noong okasyon. At dito na pag-usapan itong mga tungkol sa Bicol language at iba pang culture ng Bicol. At ito na nga isa sa mga na-discuss ng pangunahing keynote speaker namin na sinasabi niya na regardless kung rehiyon man yan, kung tao man yan, kung tataramon man yan, ang ginagamit ng mga Bicolista ay Bicol, B-I-K-O-L. And that is according to the study of Ria Lubit, O'Brien, Espinosa, and Reyes. So according to Ma'am Dudes. So yan. Okay po yun. May natutuhan kami dito, Sir Bong. So ito pa, isang katanungan pa, Sir Bong, about sa sa Bicol. Totoo po ba, sir, na dying language na, quote and quote, dying language na ang mga ilang o ibang Bicol dialects, Sir Bong? Okay. Mayroon naman talagang mga Bicol word na hindi naman na nagagamit o ginagamit. Bakit nangyayari ito? Sapagkat dala ng pagbabago ng bugso ng panahon. Di ba? Kasi nga sinasabi na ang wika ay dinamiko. Ibig sabihin, ang wika ay nagbabago. Kung sa panahon ngayon ng mga kabataan, marami nang nabubuong makabagong wika. At yung mga makabagong wika na naiimbento nila, yun ang ginagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na komunikasyon. Ganun pa man, kinakailangan natin na hindi dapat kinakalimutan yung mga original na Bicol language sapagkat doon tayo nagsimula. Katulad na lamang ng salitang sain ka nag-i-erok. Gusto sabihin sain ka naka-star. Yung mga kabataan ba ngayon gumagamit ng nag-i-erok? Hindi naman sasabihin nila sain ka naka-star, saan ka nakatira. May mga nasasabi natin na namamatay dahil hindi ginagamit. Pero kung ito ay patuloy na ginagamit, hindi ito mamamatay. Kaya nga, ang ginagawa ng mga manunulat na Bicolista ay ginagamit nila yung mga nasabing mga salita na hindi na ginagamit ngayon sa kanilang mga obra. Para pag nagbasa tayo ng mga obra nila, doon natin makakasalamuha ang mga ganitong salita at magtataka tayo, ay may ganito palang Bicol. Di ba? So kaya kinakailangan din naman natin na magbasa tayo at bilang Bicolano, hindi dapat natin iwinawaglit bilang bahagi na rin ng ating kultura ang paggamit sa mga original na salitang Bicol. Kaya nga, napakaraming mga ginagawa ng mga kanya-kanyang organisasyon at academic groups upang ma-preserve ang ating Bicol language. Katulad po dito sa amin, sa Sentro ng Wika at Kultura,
Ah, kamakailan lang nung nakalipas sa 3 buwan ay naglunsad po kami dito sa Sentro ng Wika at Kultura ng Bicol Orthography. So yung orthography yung Bicol ay inilunsad namin at ang mga writers po nito ay kami mga direktor ng Sentro ng Wika at Kultura sa Bicol Region upang muling balikan at panatilihin ang mga salitang Bicol na ito ay magagamit sa iba't ibang larang, maging pasalita o pasulat. At hindi lang yan, nagkaroon din kami ng pagsulat ng Thesauro o yung tinatawag nating dictionaryong Bicol na may iba't ibang salin sa iba't ibang languages sa Bicol. So, patunay lamang yan na ayaw nating mamatay ang Bicol language, kaya ginagawa natin ito. And also, integration din naman sa pagtuturo at sa mga school activities. Okay po, yun. Total nabanggit niyo na rin, sir. Kumusta dito, sir, sa CBSUA, yung mga mag-aaral na gumagamit nga po ng Bicol? Ano yung ginagawa nyo, sir, bilang professor, bilang director nitong SWKS para hindi talaga mamatay, kundi lalo pang tangkilikin ng mga student natin and even yung mga professor siguro, itong Bicol language? May mga subject ba tayo dito, sir? Workshop, mga patimpalak, mga ganon? Sir Bong? Okay. Magandang katanungan yan dahil kahit hindi mo pa naman ako na-interview tungkol dito, ay lagi na namin ginagamit ang Bicol language sa aming pagtuturo. So, ibig sabihin, lalo ngayon may subject akong kritiko sa panitikan at yung isang subject kong itinuturo ngayon ay kulturang popular. So, alam naman natin ang kulturang popular ay iba-iba yan. May kulturang popular sa wika, may kulturang popular sa panitikan. So, pagdating doon, ay pinapagamit namin ang iba't ibang Bicol languages sa pagbuo ng panitikan, sa pagsulat, at sa pag-perform ng iba't ibang mga performances or task. So, yun, integration sa klase at ito ay napag-uusapan namin ng aming mga coordinator kasi ang SWKS ay may coordinator po sa aming campuses. At lingid sa inyong kaalaman na 4 po ang campus ng CBSUA. Meron tayo dyan sa Pasakaw, Sipukot, Calabanga at dito sa Pili. So kaming mga tagapag-ugnay ng Sentro ng Wika at Kultura ay napag-uusapan namin yan at ginagamit namin sa aming tuturo. Hindi lang yan, mayroon kami mga malalaking aktibidad sa university na ginagamit namin ang Bicol. Halimbawa sa pagsulat ng tula, pagsulat ng kwento at sanaysay, Bicol, mayroon kaming Bicol version na competition. Okay? So yon. And then, not only that, mayroon kaming mga correspondensya official nung isang taon nakapagpa-seminar na kami sa pagbuo ng mga liham, ng mga memorandum, etc. na pinapagamit natin ang Bicol language. So yun, ibig sabihin, yun ang mga ginagawa natin dito sa ating opisina at nagkakaroon pa kami ng paglikom ng iba't ibang salita na may iba't ibang salin sa iba't ibang dialekto dito sa Bicol region. Okay po, yun. Ito, sir, ito pa, yung isang senaryo ngayon. Kasi, yung ibang mga Gen Z, kasi Gen Z na raw po yung tawag, o meron pang ibang mga generation, parang mas sanay, sir, sa Tagalog or English or Taglish, ganyan. Ano yung masasabi nyo dito, sir? And palagay nyo, sino po ba yung maiko-consider natin na parang may pananagutan dito, Sir Bong? Okay, yun na nga sinasabi ko na dahil sa pagbabago ng panahon, meron tayong mga impluensya ng kapaligiran at impluensya ng teknolohiya. Alam naman natin ngayon, di ba, pag nanood ka sa social media, ang dami kang mapapanood, lalo na pagdating sa mga lingwahe. Di ba nga nauso yung spoken word poetry? Iba yung paggamit ng wika at iba ang kahulugan ng mga naiimbentong wika na ginagamit nila
dahil sabi nila ito na ang makabago ngayon. So yon. Dahil dyan sa mga impluensya na yan, kaya nasanay na itong ating mga kabataan. Ngayon, wala naman sigurong dapat sisihin ito. Ang dapat lang ay patuloy nating itinuturo dahil ang Bicol naman natin ay may tuturing nating first language natin o yung sinasabi nating katutubong wika, di ba? So, kung tayo ay nagmula dito sa mga katutubong wika na ito, dapat dala-dala natin to hanggang sa pagtanda natin at kahit saan tayo makarating na lugar. Ako nga, nag-abroad ako sa iba't ibang bansa sa Asia. Pero pagdating doon, kami nagbibicol. Di naman ibig sabihin porket mga English doon, ibang salita nila, hindi ko na makakalimutan ko ng Bicol. O di kaya, pagbalik ko rito sa Bicol region, English na rin ako. O iba na ang lingwahe ko. Di ba nga, lagi nagbibiroan ang nasa mga komunidad na ay yung anak ko, isang linggo lang sa Manila. Pagdating dito, pagbalik uwi sa amin, Tagalog na. Nakalimutan na ang Bicol. Oh. So, sa ganyan, ang nangyayari niyan ay influensya yon. Pero dapat bilang mamamayang mga Bicolano, Bicolista, dapat manatili sa atin yon. At siyempre, sa gabay na rin ng mga nasa paligid natin, ng nakakaalam, ng magulang, at sa pagtuturo ng mga guro, laging i-integrate ito para hindi nakakalimutan. Kaya nga ako, pag nagtuturo ako sa mga kabataan dito sa mga mag-aaral namin, lagi kong isinasama ang choices na Bicol. Pag nagpapagawa ako sa kanila ng parang isang form of spoken word poetry, laging sinasabi sa kanila na maaaring gamitin ninyo ang kinagistan ninyong wika sa Bicol region, maging Bicol Rinconada man yan o kung ano, Bicol Partido, okay? Basta alam nyong isalin yan sa wikang Filipino. So yon, integration pa rin at pagtuturo ang key para hindi totally makalimutan. At minsan sa klase pag may activity, talagang kinokontra ko yung mga Inglesero dyan, yung mga taglis-taglis dyan na parang social ang dating. O yon. Kaya ang nangyayari, sinasabi ko tuloy sa kanila o magsalita sa wikang Filipino o wikang Bicol. So alisin muna natin yan. So nang sa ganun ay makikita nila na pinapahalagahan pa rin pala natin ang sarili nating lingwahe. Okay po, yun. Very well said, sir. So dito, sir, bukod sa lingwahe or sa dialektong Bicol, kasi talagang mayaman din talaga tayo sa mga dialekto, yung ating sariling dialect or language. Ano pa ba, sir, sa tingin nyo yung parang unique sa Bicol in terms of, halimbawa, sa culture? Halimbawa, sa mga pagkain, mga sayaw, mga ganun. Ano pa, sir, yung naiisip nyo po na parang unique, na kapag papa-unique po sa kultura at wika po natin na Bicol, sir? Tayo naman mga Bicolano kaya ay known tayo sa pagka magalang, marespeto at alam mo yon, yung malambing tayo. 'Di ba? Kaya pag may pumupunta sa ating mga turista, laging sinasabi na nila na wow, ang ganda naman sa Bicol, napaka-hospitable ng mga tao. Napaka-malambing ng mga tao. So laging sinasabi nilang ganyan. Kasi by nature, yun naman talaga ang kinagistan natin. 'Di ba? Kahit may pagkakapareho pa tayo sa ibang region, pero yun talaga ang mga Bicolano. Kaya nga, 'di ba sa ibang manunulat, sinasabi nila na known ang mga Bicolano as Oragon. At alam naman natin yung mga Oragon, 'di ba, yung may lakas loob. Matatag ang paninindigan. Kaya nga sa lahat ng laban, pag Bicol region ang nire-representa, so talagang proud na proud tayo. Okay? Ang patunay na lamang nito kasi marami na tayo na mga Bicolano na mayagpag na sa pambansa at sa pang-international na competition at iba pang larang na nakilala ang mga Bicolano. Maging sa pagsulat
yung mga writers natin, mga librong Bicol natin, na mayagpag yan hindi lang sa Pilipinas maging sa ibang bansa. Yung mga sinulat ng mga Bicolano writers natin ay binibili talaga yan sa ibang bansa. At marami rin tayo mga manunulat na sasalin sa wikang Bicol ng mga sikat na mga akdang nasa Filipino at nasa English. So patunay na lamang nito na ang katulad dito, ang mga kabataan natin sa CBSUA, makailang ulit ng nire-representa ang Bicol Region sa national level, sa regional level at sa international level. So kamakailan lang yung ating mga kabataan sa larangan ng pag-awit. Okay, pag-awit, yung mga sinasabi nating mga awiting kultural na inilaban natin sa Korea noong nakaraang buwan ay naging kampyonado ang ating CBSA Chorale. At kamakailan lang, sila rin ay nagkamit ng Silver Award sa Pasok Culture and Arts Festival, representing the Bicol songs natin, ang ating mga folk songs, yon. Pero, maliban dyan, laging sinasabi natin na preservation of culture. Kaya nga, yung ating mga panitikan, yung ating mga sayaw, yung ating mga kaugalian, pagkain, ay lagi nating binibida yan sa iba. Ibig sabihin, pag binibida mo yan sa iba, doon nagpapakita ang preservation of culture. Ginagamit, ginagawa. Sa pagkain, di ba noon ang mga Bicolano sa laing, sa Bicol Express. Kaya nga, pag pumupunta kami sa ibang region, katulad noong nakaraang buwan, nasa Iloilo kami, ay mga Bicolano, sisigaw-sigaw sila, Bicol Express, Bicol Express. Oh, so ibig sabihin, noon tayo sa ganon. So yung kultura natin sa pagkain, buhay na buhay. So marami naman yan. Ang kailangan lang siguro natin dito sa Bicol Region ay patuloy na magkaisa at bumuo pa ng mga samahan na patuloy na magtataguyod sa ating kultura. Kasi pag sinabi nating kultura, andun na lahat. Yung traditions, kaugalian, yan, mga beliefs na yan, andyan na lahat eh. Kailangan lang siguro magkaisa rin yung mga culture and arts offices ng mga LGU, ng regional, para magkaroon ng isang pangmatagalang programa para sa preservation ng ating language and culture sa Bicol Region. Purely sa Bicol Region muna dapat magsisimula. Dahil kami naman, na nasa academic at mayroon naman kami mga ganitong sentro, ay handa naman kaming tumulong sa region kung ano ang kanilang mga programa dyan, dahil ito naman talaga ang ating mandato. Okay po. Eto sir, maitanong ko lang. May naano ba kayo sir na parang ano nito, discrimination between Bicol dialects? Halimbawa, sinasabi nung iba, mas maganda yung Bicol Naga kaysa sa Bicol Partido. Yung iba naman sir nagsasabi, ay, kaya siguro hindi nagbibicol kasi nababado yan sa Bicol dialect. Ano yung masasabi nyo doon, sir? Well, actually sa kanila lang naman yun eh. Yung mga kabataan, yung ibang kabataan ngayon eh, parang nagbibiroan silang ganyan. Mas maganda ang tunog sa amin kaysa sa inyo at hindi ko nga maintindihan yung salita ninyo. So sila lang naman yan eh. Pero wala namang competition ito sa wika na mas maganda ang tunog namin, mas social ang tunog namin. Wala namang ganun eh. Kasi yung ating nire-representang lingwahe naman ay yun ang tinagis na natin na wika at doon tayo nagkakaintindihan. Katulad ng Bicol, kung dito tayo lumaki sa Naga City o ilang porsyento ng Camarines Sur, ay standard Bicol ang gamit. Diyan tayo lumaki, kaya ginagamit natin yan. Kaya wala naman talagang pagandahan kung ano. Kasi yun ang kinagis na nila at dapat nating irespeto yon. Bakit nagkakaroon ng mga ganyan na mga iba't ibang dialekto? Dahil yun sa ating mga ninuno at dahil na rin sa pinagmulan at sa kultura. Katulad ng ringkunada. Bakit may ringkunada?
sapagkat diyan sila nagsimula. Kung hahalongkatin natin ang kasaysayan niyan, kung bakit ganyan ang kanilang naging wika, doon natin matutuklasan. Pero at the end, mayroon talagang tinatawag na Bicol Standard na kung hindi nagkakaintindihan ang taga-Rinconada sa taga-Legazpi, gagamitin nila ang standard Bicol na sinasabi natin. At marami nang lumabas na mga diksionaryong Bicol na standard Bicol ang gamit. Na yun ay pwede nating tingnan ang mga nandoon na ang mga original na salita niyan. So, yun. Okay po, yun. Ito sir, mga remaining question na lang, ano po. Siguro sir, sa paglipas ng mahabang panahon, let's say, 10 years from now, mga ganun, or 50 years from now, ano ba ang nakikita nyo sir sa Bicol language? Mapapalitan ba ito sir, or patuloy na i-improve o mapapaunlad, Sir Bong? Ako ang tingin ko ay kahit 10 years from now, ay mananatili pa rin ang Bicol sapagkat yun ang sinasalita natin. Ibig sabihin na nating 80% or 90% ng mga Bicolano sa bahay nila, yun ang ginagamit nilang salita, Bicol. At bihira ka lang dyan makarinig na sa bahay nila, ang usapan nila Ingles. Siguro may mga mangilan-ngilan, alam naman natin, di ba? Kasi may mga magulang din kasi na pinag-aaral yung anak sa isang pribadong paaralan at ang isang particular na pribadong paaralan ay parang may policy silang English speaking. Kaya yung bata lumalaki na nasanay mag-Ingles. Kaya hanggang sa bahay, English na yung salita ng bata, kaya pinapatulan na rin ng magulang. English na rin yung usapan nila para lang maintindihan ng bata. Pero kung tutuusin, kung ako, isang magulang, tuturuan ko pa rin ang aking anak na magbikol. Ang ibang mga magulang ayaw naman magpatawag ng mama, papa, daddy, mami. Tatay, nanay ang ginagamit nila. May isa nga ako ritong co-teacher na ang tawag sa kanya nanay, sa father naman tatay. At bagamat sila ay mga professors, pero kinakausap pa rin nila sa Bicol ang kanilang anak. So ibig sabihin, nasa sa atin naman lang yan, ang mga magulang, kung paano natin ibalanse ang lingwahe na ginagamit natin bilang mode of communications para tayo ay magkaintindihan. Kasi mahihirapan yan. Di ba? Pagdating ng anak, pagdating dyan sa mga malalaki na yan, mga binata na yan, barkada dyan sa tambayan, tapos sa English kayo, yung mga barkada mo, talagang Bicol na Bicol. Sabi nga ni katong barkada ko, ini nga yung kapitbahay mi, taakit pa sa na Inglesero. O, paano na ngayon ang mga barkada pati ngayon, mga tambay dyan, pag nag-irinuman nga niyan, dyan naka-English siya. So yung mga ka-irinuman, puro Bicol. O, doon ang mahirap. So dapat diverse tayong mga Bicolano sa lahat ng ginagawa natin at sa pag-promote ng ating culture. Kasi hindi naman natin nalalaman na sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, sa pananalita natin, sa ginagawa natin, di mo alam na napopromote mo na ang kultura ng mga Bicolano. Hindi lang siguro ito formal, pero kung titingnan natin lahat ng ginagawa natin sa bahay, sa community o komunidad, sa pang-araw-araw na buhay natin, buhay na buhay at ginagawa natin ang kultura nating mga Bicolano.